Hello guys! So welcome back po ulit sa ating channel. At ito na po yung ating second video for today, Monday guys. And of course medyo maulan pero still magre-record pa din tayo kahit maingay yan. Ayan. And shout out sa mga natin dyan, ang mga viewers and supporters, yung mga palaging nagla-like sa ating mga videos. Ayan. Let's start with SEC. Stock update lang tong second video natin, Ayan, then silipin natin of course sa weekly. So, right now, kung titingnan natin, medyo napaglaruan. Ayan, tapos dito mukhang magko-crossover pa tayo sa weekly, guys. Mukhang medyo bad yung kanya itsura. Pero tingnan pa rin natin, Hindi pa naman kasi close to eh. So yung support of course is still the same sa 33 guys. And right now kasi is nasa 33.5 siya. Ayan. And still for overall structure for SEC guys, rectangle to. It means sideways. Okay, so sideways. Hanggat walang breakout, of course, ano pa to, 50-50, no? And magiging bullish to, okay, pag nakapanik sa may 36. Since ito yung talagang retest niya, no? We have here 1, tas 2, okay, tas ito rin. So, halos sa retest din to, kasi, no? And kung i-consider natin yung week na yun. Ayan. Then, sa daily chart, so, sa daily chart, medyo nakapaling. Okay, pero tingnan pa rin natin. Even though na malaglag dito, mukha pa naman ding siya, inverse head and shoulder pattern. Ayan. So, still looks good pa naman din, Pero kung nga dito, kung babalik, still meron pa rin tayong head na makakonsider. Ayan, kasi ito yung kanyang low no? Low tapos higher low. Okay? Ayan. So, tingnan na lang natin kung mag-hold or hindi. Then, yung next for SEC DMC, of course. Okay, ano na kaya nangyari dito? Uy, naging green ulit, guys. Okay, for now, medyo makulit talaga ito Hindi na lang malaglag kung malalaglag siya dito sa may support natin sa horizontal or even dito sa may trend line natin. Ayan. And overall, so ito yung kanya itsura. If ever man na na hindi na malalaglag sa baba, of course, ang target natin sa 11.8 something, or kung malalaglag man siya, palagi po natin tong sinasabi. Ayan, sa 10.7, somewhere here sa may green box, hanggang dito sa may 10.4. Since ito yung ating mismong trend line, for DMC, based sa kanyang weekly chart. Ayan. So, let's see. Ayan, kasi sa part na to, of course, medyo good yung kanyang itsura, Ayan, okay, tapos ganyan. Looks like, para siyang cup and handle, diba? Ayan, kaya tignan natin. Let's see, guys. Then, yung next, of course, LTG. For LTG, guys, kaya ano ba nangyari? Medyo namumula. Ayan, so medyo namumula tayo. No breakout sa may trend line. Ayan, sa resistance natin. And as well sa may resistance sa horizontal. So ito yun. Right here. Ayan, kaya marami pa tayong dito. Dapat na i-consider, Okay, para maging bullish. Ayan, kasi marami pang dito mga bara-bara, resistance, yung trend line. Ayan. Of course, hanggat walang breakout,
still ano pa rin to, pwede pa rin to malaglag. But for now, ang ano natin dito, pinangahawakan natin for now, eto. So siya ay nasa taas pa rin, ano, yung mismong price is nasa taas ng 200-day moving average. But the problem is yun nga, no? So meron tayong dalawang resistance sa horizontal at sa diagonal. Okay? So for now, ano lang natin to, i-monitor lang natin to. Ayan, since triangle pattern naman to, no? Ayan. Medyo malaking triangle nga to, yo. O, diba? Ayan. So, next is LTG. Okay, tapos TEL. For TEL, so nag-retest sa dito sa may 200, no? Okay, pasok na ulit dun sa may ano, sa may green box. And we have here ano, bearish crossover dito sa stock natin. Ayan, so sa weekly to, tingnan natin kung mag-hold sa may green box loob. Pero overall, still goods pa naman din to, no? So bakit natin nasabi? Because eto guys, low, higher lows, right? Goods. And highs, higher high, higher high, higher high. And kaya po nasabi nating still goods pa naman din. Even though na ano na tayo, no? Nagka-pullback na for this chart. Ayan. Then sa daily, same here. So tingnan natin, since over sold na rito sa ano natin sa daily chart yung kanyang stock. So okay, possible pwede mag-bounce actually. Ayan. So siguro ang ano dito, ang pinaka worst case is mag-rate sa may 200. Ayan, so just in case lang naman, no? So yung 200 andito yan sa 1340. Somewhere here. Ayan, sa may pangatlong green box. So ito yung una, tas pangalawa, tas ito yung pangatlo. Ayan. So may confluence dun sa may ano natin, 200-day moving average. Next one is ALI. Check natin to. Okay, so mukhang medyo maganda, pero sana masustain to, no? Di pa namin kasi nagko-close to, guys. For me, much better kung mag-rally muna hanggang dito. Okay, para hindi gaanong alanganin, ano? So mag-rally muna ng ganyan, tapos throwback. Okay? So for now kasi medyo alanganin pa talaga to, eh. Then sa daily chart, solid, ano? Ayan. Pero right now hindi pa rin nafi-feel yung ano, no? Nafi-feel yung ating gap. Ayan. So far so good naman to. So breakout sa may 200, then throwback, retest, tapos bounce. Ayan. So tingnan natin. Let's see, no? For this one. Then yung last, globe. Check natin for globe, guys. For globe. So medyo nag-hold doon sa may sinabi nating support, ano? Somewhere here sa 2060. Okay. So still mukha pa rin siyang divergence, guys. So dual to, no? Sa stock saka sa RSI. Ayan. Then of course yung target natin na-hit na kasi. Na-hit. Okay. So kung malalaglag man to dito, below to kay, or even dito, guys, still goods. Ayan sa 19, ano, kasi ito yung
mismong neckline natin sa double bottom pattern. First bottom, tapos second neckline, tapos push, then throw back, then bounce, no? Ayun, solid. Ayan, tapos sa daily chart, medyo dito nag-hold oh. So tignan natin kung magkakaroon ba ng bounce. Yes, pwede. If ever man, ang pwede natin i-target na dito, bounce play hanggang 2-1 siguro, I think. So yung 2-1, ito na siya. Ayan, so 2-1 2-1 ang pwedeng bounce play dito, just in case na magkakaroon ng bounce for globe. Ayan. And siguro mamaya mag-upload tayo ulit about naman, crypto naman, sa mga meme coins pagka medyo sinipag. Ayan.